in life. There's greatness inside of you. Let's do greatness with love. Unleash it in the greatness of His love. Transformation that you can have, coming from God above. Welcome to the greatness hub. Welcome to the greatness hub. Takot, depresyon at pangamba ay pilit na tinatago sa ating sarili. Kaibigan, ang buhay ay hindi isang daan na tinakdang hirap at pasakit. Ito ay isang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na para matagumpayan ng anumang suliranin sa ating buhay. You don't need to say then that you are under treatment, na you're not something to cure something in yourself, no, but to survive. Every hour and seconds dapat you need to think how to do to survive. If you feel anxious, if you feel this sadness or supreme sadness towards to depression, kailan talaga magkaroon ng depression dun eh. Yung pinagdadaanan mo, no? Marami na rin dumaan dyan, pero nagtagumpay sila. Bakit? Dahil hindi sila pinabayaan ng Panginoon. When we go through depression or any other hard time in life, we need God to be near us and help us. But sometimes it seems like He's not there when we go through the hardest things. It's hard to find comfort in the midst of depression. Lagi lang natin tandaan yung promise niya. Join me to my program, Your Friend Online, Don't Be Sad, every Sunday from 1 o'clock to 2 o'clock in the afternoon. Only here at the Greatness Hub online channel. This is your host, Coach Jericho Ibanez, the cool coach of the soul. Okay, hi everyone. Yes, this is your host, Coach Jericho Ibanez, or known as Coach Echo, the cool coach of the soul. Yes, welcome po sa ating programang Your Friend Online. Don't Be Sad, mula sa The Greatness Hub online channel. Yes. First time po natin mag-live. At marami tayong magandang pag-uusapan at mga magandang talakayan po ngayong oras po ito, sa loob ng isang oras po sa programa po ng Your Friend Online. At ang topic po natin ay maganda po siya, no, kasi sa buong buwan, no, pag-uusapan natin yung work related, kasi ito yung nagiging focus natin ngayon no, sa lalong buwan ng pandemya, sa panahon ng pandemya natin, no, sa buwan ng Mayo. Ito yung sineselebrate pa rin natin yung o part pa rin ito ng parang araw ng mga manggagawa. So as a part of the program, so kaya nga don't be sad or don't be stressed, don't be anxious, or don't be feel depressed. Yan. So gagawa natin, so may mga kasama tayo sa loob ng isang oras na makakasama natin, no, sa talakayan at makapagbigay ng anumang kuro-kuro nila or opinion or tips kung ano po yung mga pwede ting gawin, no, sa ganitong panahon ng pandemya. Okay. Then yan. Sige po, bago ko simula, no, yung ating talakayan ngayon. So akin po muna yan i-play, share ko muna yung aking yan. Share screen muna tayo. So hoping lahat po nakikita nila ang aking screen. Yan. Yung po sa ating mga followers and televiewers po natin ngayon, no, nagsusubaybay at sumasama, nanonood po ngayong oras po ito. Yan. Nakalive po tayo. Although hindi ko po nakikita, hindi po tayo nagpa-pop up yung mga sa screen, yung mga concerns or questions or shoutout nila dyan. Pwede naman po kayo mag-message sa chat dyan sa chat box natin, dyan sa message box natin sa Messenger, o sa Facebook na to.
Okay. So ito po yung ating topic for this afternoon. So season 1, episode 3 na po tayo. Ayun, naka-episode 3 na rin. Ayan, at naka-ready na rin yung episode 4 natin by sa May 23. Yan. So ang episode, susundan tayo ng itong series na to ng IACA. IACA means Identifying, Acknowledging, and Call to Action. Series of Volume 1. So buong may IACA tayo ng tawag. So may Volume 2 tayo. Kumbaga, it is more about sa work-related pa rin. Yan. So, yes, bakit ko nilagyan ng IACA series, no? Identifying, kasi kailan natin i-identify yung mga outer factors na nagkaka-affect sa atin. No, kung anumang stressors ito. Kailan malaman mo yon, kailan i-accept mo yon. Kasi kahit sabi, hindi, wala, okay lang ako, ganyan. Pero sa tutusin, di ba, sabi nga, di ba, sa mga artista, sa harap ng camera, ito yung pinapakita sa likod talaga, stressful na. O di ba? Natago pa rin. So kailangan pa rin maging honest pa rin tayo sa sarili natin, saka sa mga mahal sa buhay, saka sa kapwa natin para at least aware sila sa kalagayan mong yan may sa isipan, sa emotional or sa physical. Yan. Okay, so isang sabi acknowledging naman. So ina-identify mo nga, identify lang pero acknowledging pero isa form of parang acceptance din. Kailangan i-accept mo yun, ay meron ako naramdaman. So through that acceptance, magkakaroon ka ng awareness, saka magiging open mind ka sa nangyayari. And kapag nalaman mo na yon, identify mo, nalaman mo na yon, at kumuha ka ng mga ideas or opinion na research pa nung dapat gawin doon, all you have to do is you need to have a call to action. Anong gagawin mo doon? Kung papabayaan mo lang yon, minsan kasi 'di ba, ang stress mismo sa body natin, no, sa our physiological natin, 'di ba? Kapag stress ka, minsan mata mo nanginginig-gitig na, halimbawa, sobrang pagod. So it is a sign na kailangan mo na ipahinga ang mata mo, kailangan mo rin magpahinga. Mismo yung katawan mo na mismo nagsasabi na may pagod ka na, baka ma-overfatigue ka. So wag mo o yung bigyan ng maraming activities yung sarili mo. 'Di ba? Kung yung computer nga 'di ba, itong plato computer sa software natin bumibigay yung mga machine, 'di ba? Tayo pa kaya tao lang. Ayan. So yun po yung at saka call to action, napaka-importante yan kasi para may certain goal ka paano mo siya i-achieve. Yan. So today today po is May 16. Yan. So, nag-start tayo at tuwing 1:00 hanggang 2:00 po tayo. Samahan po ninyo ako. So, meron tayong mga special guest ngayon. Yan, si Coach Janice. Dito makita yan. Coach Janice Ibasco. Isang with a master's degree siya. Siya ay guidance counselor and marketing manager and brokerage. Saka si Brother Jerry Bautista. Yan, sa isang master of education and mental health advocate and HR practitioner. Mamaya sabahan po tayo nila. Okay, so paliwanag ko lang po muna yung about sa stress. Yan. Saan ba yung stress natin? Yan, ako na-stress na. Yan. Sorry, you are. So, in psychology daw, stress is a feeling of emotional strain and pressure. Stress is a type of psychological pain. A small amount of stress may be desired, beneficial, and even healthy. So positive stress helps improve athletic performance. Sabi naman doon, it also plays a factor in motivation, adaptation, and reaction to the environment. O, di ba? So totoo nga naman, kasi based to my previous thesis, no, sa research ko rin, na ang stress, meron kasi natawag na na eustress saka distress. Yan. So eustress, ito yung mga positive sa measurement ng stress na good stress pa to. So yung normal siguro ito yung mga ano lang siya, average lang siya, no? Your 50-50, you're certain of feeling eustress or happiness, parang ganyan. Pero kapag kapag negative siya or bad stress siya, kunyari yung mga over fatigue, yan yung overwork or alcoholic ka, di ba? So dumadaan sa level ng distress. Yan. So minsan, di ba, paano naman sir, kung halimbawa, tinatawag tayong excessive happiness, di ba? Yung sobrang kaligayahan, di ba? Minsan at
hindi rin maganda rin yun. Kasi diba, ito kasabi dito, excessive amount of stress, however, may lead to bodily harm. Stress can increase the risk of strokes or heart attacks, ulcer, and mental illness such as depression and also aggravation or of a pre-existing condition. Pre-existing condition. Ibig sabihin, kung hindi ko lang pwede i-mention to kasi usually ito yung mga doon ako sa interest sa bakit bakit na nangyayari yun no. Minsan sa super excessive happiness mo, super excitement mo, minsan in any form na parang tumaas yung na yung emotion mo, dugo mo, no, pwede kang ma-heart attack yung gano'n. So mayroon nangyayaring gano'n. Kaya minsan kung alam din natin sarili natin kung meron ba tayong mga ganitong klaseng existing condition, kung mataas pa ang BP mo, so you need to to ask for a physician na talaga doon. So kasing stress di lang po sa mental yan, it's also may titagtag kasi yung psychophysiological stress. Yun yung doon mas importante roon na kailangan i-monitor natin sa sarili natin. Yan. So pag-uusapan natin about sa topic natin work-related, how to cope up with stress during this pandemic. Yan. Totoo talaga, no, napaka-stressful ngayong pandemic, no. At ito rin, bago tayo dun, dumako dun sa how to cope up, kumbaga, tips, no, or guidance mula sa ating mga bisita rin at sa inyong mabuting host din ngayon para kahit paano tayo, sharing ng knowledge sa iyo ideas kung paano tayo magkakaroon ng cope up with stress, no, sa ating mga taga-subaybay ngayon. So may ginawa ko ditong category during the time ng mga stressors or na nag-a-affect, no, based to my lang to research lang po ito, no, during the non-pandemic category. Sabi daw dito, unhappy to the job, isa itong apektado sa stress din. Okay, kapag di ka na masaya sa trabaho, yan. So, talagang bakit ka di naging masaya doon? Okay? So, having a heavy workload or too much responsibility sa trabaho. Okay, totoo yun. Then, working long hours, minsan iba dyan, ginagawa dyan OTY, yung OT, thank you, parang gano'n, no? Yan. Sa may ibang company, having a poor management or unclear expectation of work or no say in the decision-making process. So, totoo po yun, no? Kasi kami bilang HR din, no, sinasabi namin lagi, if you want to have a good organization, kailangan you must hire the right person, must fit the right person to the right position. Kasi kailangan magko-connect yun. Hindi naman pwedeng sabihin natin na halimbawa, engineer ka, tapos ilalagay ka sa psychometrician, di ba? Parang ang layo ng profession mo doon. No? Parang hindi na pwede. Or psychologist ka, bigla ka lang ipasok sa ng langis sa barko, parang gano'n. Although siguro sinasabi, decent job naman po yun. Kumbaga para bang, yun ang profession mo, i-apply mo yun yung work mo, yun yung expertise mo, di ba? Kaya minsan, nagkakaroon ng mabilisang pagsuko sa work, yan, or pag-resign, or isa sa company, nagkakaroon ng mabilisan natin, tawag natin na turnover, yan, mga ganun. Okay? Then, minsan din, nahihirapan tayo mag-decision na sa ganitong process kasi di natin alam yung gagawin, no? Lalo't hindi alam yung kanilang job role or kanilang duties and responsibilities sa position na kanilang binigay sa kanila. Ayun. Then work conditions, yan, of course, in unpleasant or danger, sabi daw doon. Yes, minsan nakapagtrabaho ko dyan dati sa company, no? I was before a HR and organizational development officer. Wala silang for 23 years yung company, manufacturing company, and direct selling company rin sila, dealers ng mga pangpaganda, no? At doon ko nakita yung admin and the organization setup nila is sobrang hina at wala silang mga proper documentation. So I'm the one who created their QMS or quality management system.
the standard operations procedure, the work instructional manual, lahat ng manual, so wala sila. So meron silang manual na given by the government, but they are the one who passing those documents. Pero wala silang ganung manual na pwedeng kung paano yung proper flow ng kanilang company. So nakita ko doon na at yung office namin, so matyaga-tyaga lang talaga yun, no? Sa nang mainit, tapos factory kasi mainit, tapos maingay yun. So yung work condition parang hindi ganun ka-healthy sa mga tao, yung lalo yung init, yung exhaustion niya. So tatanong ko ng boss ko, sabi ko, bakit ba lang sakitin yung mga tao mo dyan, ganyan. Pero sabi ko yung mga dahilan. Because of this, because of that part is masyadong mainit, doon sa parte may chemicals, walang exhaust. As safety officer and as a pollution control officer din. So I have a knowledge kung bakit ganun nang nangyayari. So nakikinig naman sila as organizational development officer kung ano yung dapat pagbabago. Then before that, gawin ko yun, dapat may karoon ng change management. I need to do an orientation for the employees para hindi sila ma-shock or ma-culture shock sa pagbabago. Kailangan po yun. So kasi iba doon nasa tinatawag natin na sa safety zone sila. Yun ang nahihirap ito sa mga empleyado sa nasa safety zone pa rin sila. Ayun. So nakakaroon ng part ng stress, okay? So minsan din nagkakaroon tayo tinatawag na insecurity towards promotions o nagiging paranoid tayo na kung ma-terminate ako sa ganitong bagay kahit hindi naman dapat isipin. Mayroon mang ganung thinking na kung may nagkamali ako baka matanggal na ako. So take note naman, depende naman sa level ng iyong violations, di ba? Huwag kakagagad ganun. Meron kasing ganun yung anxiety level nila is mataas eh. So pagka ganun, siguro dapat magkaroon ng isang HR din na employment engagement kung tawagin natin. Yan, bullying, hindi nawawala yan. Kahit during the meeting, no, kahit mga professionals na kayo, ikaw na rin kung lang sumagot, ganyan, tutulak-tulak ka talaga. Diba nakaka-stress yun? Ikaw yung magpe-present, diba? O di, ganun na lang, hindi nawawala yan. Yan. So part din ng kahit sa school or sa work environment. Yan. So, minsan din may tinatag tayong discrimination o harassment, lalo yung sa company na hindi supportive sa ganung programa. Parang supportive pero hindi ganun ka-importante sa kanila. Kaya nga 'di ba sa one of the DOLE order, kailangan meron nga nilang safety officer, boss, yan, nagre-report yung mga yan, may mga committee yan eh. Yan, anong mga trabaho ng mga committee. Then, dati may mga first aider na rin, yan, at saka, ayun nga, yung safety officer yan. Then, of course, part din ng stress sa isang work is personal life challenges. Yan, halimbawa, kung sa trabaho mo, tapos may problema ka sa bahay, nag-break kayo, di ba? Nadadala mo sa trabaho, apektado yung work mo ngayon. So, dapat kung sa problema mo sa bahay, iwan mo lang doon, focus ka lang sa work. Then, of course, bad vices and habits, yan. Ito, nako, di ba? Wala na nga ng trabaho, may ano pa, di ba? May bisyo pa na ginagawa. Halimbawa, pala inom, naglalasing ka ngayon, tapos bukas alam may trabaho ka, papapasok ka, di ba sakit sa ulo noon, di ba? May hangover pa, parang maganon. So yung dapat na-emphasize natin, yung priority, saka yung kinabukasan mo, that's a call of maturity rin dapat, di ba? Then loss of jobs, yan, yung pagkawala ng trabaho talaga sa isa sinaapekto sa work-related na halimbawa, nawalan ka ng trabaho ngayon, tapos lumipat ka sa ibang company, so nagkakaroon ka ng ng panibagong culture shock na naman doon. Yan. Then, eto ngayon sa part na to is about sa stressors before and during pandemic. So collective consciousness, ito yung may bago tayo magkaroon ng ng pandemic, saka ito na yung may pandemic tayo. So collective consciousness, anxiety. So bakit nagkaroon ng ano ba itong meaning ng collective consciousness, anxiety? Ito po yan. Kung alam po ninyo yung issue or yung news na sumabog yung Twin Tower, di ba? Lahat ng tao nanonood doon sa TV nila, so radio nakikinig sila, di ba? Lahat ng tao is about nakababasa sa news. So collective consciousness, iisa lang yung buong mundo, yung
issue, yung current events na yon, nandoon tayo. So itong ganun din yung pandemic, no? Iisa lang yung naramdaman natin. Lahat pag-aalala. Number 1, sa family mo, sa health mo, sa iba pa nga, di ba? Kung magugulat ka ngayon, itong oras lang na to, itong panahon na to, is nagkakaroon ng panic buying. Sa ibang bansa, ganun din. So nagkakaroon ng domino effect siya. That's what we call is collective consciousness anxiety. Then, of course, internal company disorganization or system failure. Ang ibig sabihin ng internal company disorganization, kasi biglaan po siya, no? Minsan yung policy ni company na ito na pinaghandaan mong safety and health mo, hindi mo siyempre alam kung ano yung regarding sa disasters na nangyari dito. Alam mo lang disasters about sa mga chemical na explosions or earthquake drill. Pero yung pagdating ng pandemic, biglang wala ka dong part sa standard operations procedure mo, sa disaster management mo, wala ka ng programa. Kaya ngayon, bigla-bigla rin yung changes, kaya medyo matagal yung decision making ng company. So doon minsan din dito, number 3 is immediate lockdown. So di ba nagkaroon tayo ng mabilisang lockdown noon, second quarter or March 2020 yata, no? So nahirapan tayong sumakay. So ako naranasan ko 'yan. No? Papasok ka nito, tatalong ka sa kabilang tricycle or motor para lang makaiwas sa mga pulis kasi hinuhuli, bawal lumabas, lockdown. Tapos sa kabilang kanto, naghihintay yung kasama ko doon na may kotse para lang ihatid ako. Nahuli pa rin kami. So balik talaga, di ba? So ganun, nakakataranta iba takbuhan, sasabi sa sakyan kasi wala masakyan. Iba naglalakad talaga. Ganun sila, ganun yung naging epekto nung during the lockdown. Even naman din sa panahon ngayon, nangyayari pa rin yan. So government requirements, ang daming requirements sa time na yan. So kilalabas ka, kailangan mo ng barangay pass or para palabasin ka dun sa area mo, di ba? Then of course is yung iba-ibang ECQ, GCQ, MECQ, GMCQ, bubble system, GMCQ plus. Ayun, di ba? Iba-iba na. Baka sunod na XYZ na 'yan. Okay. Then ano pa? Nag-iba-iba din yung schedule. Naapektuhan din yung work schedule mo sa schedule ng government. So talagang distorted or magulo yung time na 'yan, di ba? So that's very alarming sa ating sa ating sarili natin. Then is social medias, no? Yung mga fake news, alarming news, hindi naman totoo na naririnig natin, di ba? Lalo yung pumasok yung mga zombie. Katapos daw ng pandemya, may zombie na naman, di ba? Yung mga ganung bagay, hindi na nga nakakatulong, unhealthy na nga yung gano'n. Pinopost pa nila, di ba? Then next is, of course, yung mga ayuda, yan, sa tranche. Yan, iba-iba, dahil panahon noon, last year, di ba, ang gulo-gulo ng ayuda. No, mayroong nakikita pa sa social media yung mga kung paano nakukurap yung ayuda, di ba? Kaya di mo masabi kung ano ba, atras ka pa ba sa government o hindi na, sinapkakatawalaan mong tao or sarili mo na lang ba? Kaya minsan, doon yung nagugulo sa isipan natin. That's very stressful sa nangyayari, no? At kalamitan sa lahat, that time din, hanggang ngayon naman din, marami nagsaradong company, no? Kasi talagang sino ba customer mo, 'di ba? Yung needs mo, needs and demands sa economic crisis natin. So nagkakaroon ng epekto doon. Kaya minsan iba nagsasarado, iba nagiging sistema nila is nagkakaroon ng tinatawag na skeletal system. 3 days may trabaho ka, next week 2 days na lang, next week wala na, parang ganoon, 'di ba? Lalo ito pa ngayong panong ito, no, yung death toll arising, napakataas ng mga maraming namatay at saka yung mga cases ng COVID lalo sa ibang bansa. Will not mention that country na lang kasi baka bawal mag-mention kasi then political issues, of course, yan, di ba? Iba lalo ngayon, imbis na COVID or vaccine, iba yung war, di ba? Iba-iba. So hindi ko na lang siya i-mention kasi this is more about the politics na rin to. So imbis na mag-focus na lang tayo sa government ay sa sa case natin sa pandemic, then nagkakaroon pa ng
tayo nagkakatalo-talo pa tayo, nagkakaroon pa tayo ng war, no? Lalo dun sa pag-aari ng natin, ng bansa natin. So yung mga ganong issue, parang natatakpan yung napaka-priority dapat natin. So may election pang pinapasok, di ba? Kumbaga para bang isipin mo, ikaw kung naramdaman ko to, alam ko iba, naramdaman din ng iba. Ano ba, aga-aga pa, election na, politics na agad. So yung mga ganong bagay, may mga question ka na dati priority, parang din sa company, as a leader, yung leader na sinusundan mo is gaano ba ka-effective at proficient sa kanyang work, no? Sabi ka, di ba, ka ng leader, hands-on ka dapat, di ka lang laging sa top, at alam mo yung nangyayari sa baba. Ayan, and lalo itong yung vaccine rollouts natin, yan. Saka, yung isip mo, may vaccine na, tapos iba naman pala ang nakaschedule, tapos minsan is, may vaccine na, pero marami ka na mabaltaan na may mga namamatay, di ba? Mayroong mga side effects, parang gano'n. So, that is very stressful sa mind natin, no? Sa sarili natin. Kaya, ito yung mga pag-uusapan natin. So, sinabi, take note kung this non-pandemic category, saka this pre or during pandemic category, naranasan ng isang tao or tayong lahat, pag pinagsamang pa yan, lalo yung dalawang yan, diba? Ganun ka-stress ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Kasi alam natin, yung kahit non-pandemic yan, nangyayari pa rin yan. Merong mga nag-overwork pa rin ngayon. Meron iba is nangyayari pa rin na hindi nila alam o yung titawag na poor management. Pero kaya nagkakaroon ng skeletal system kasi papasok pala kung sino yung dapat na right person para doon. So even of the two category, lang sila, they work interchangeably, no? So either none or pre during pandemic category. So sana matulungan tayo, no? Mag-share din tayo mamaya kung ano ba yung mga tips and mga guides, no, sa mga bisita natin na pwedeng makatulong sa atin how to cope up with stress during this pandemic in terms of work related. Yan. So sige, papasukin na natin yung mga guest natin na pwede makatulong sa akin sa talakayang ito. Sa online body na sila Brother Jerry Bautista at saka si Coach Janice. My online body! Online Buddy! Ayun. Welcome, Brother Jerry. It's nice to see you and have you again. Mukhang suking-suki ka na ng programa natin, Okay, Brother Jerry, thank you pala sa time ulit ngayon, So, at sa sama mo ulit sa akin sa programang ito sa Your Friend Online, Don't Be Sad. Okay. Brother Jerry, pwede ka ba magpakilala kung sino po si Brother Jerry? Ano yung occupation nila ngayon? Hi, good afternoon. No? I'm Brother Jerry, no? Call me Jerry na lang, no? Jerry Bautista. So, right now, nakita nyo dun sa picture na I am a mental health advocate. So, since before naman, yan talaga yung advocacy natin, no? Sa different organization na nagiging affiliation ng inyong lingkod. So, ngayon po, ako po ay merong konting negosyo and at the same time, yun nga, nagtuturo rin ng financial education. So, as a licensed financial advisor din, no? Sa isang company. And also, HR practitioner sa isang private company somewhere in North. Ayun. Okay, thank you, Brother Jerry. And next, pakilala po sa atin si Coach Janice. Wait, hold on for a while. Yeah, there you go. Pakilala ka po, Coach. Hi, hello po. Good afternoon po sa lahat. So, po si Coach Janice, or you can just call me Coach Jan na lang for short. So, currently nasa Mindanao ako ngayon and
I'm currently busy for sales consultant, a loan consultant, as well as a property consultant. So, yun po yung pinagkakabisihan ko as of now. So, sa mga ko din is I am a guidance counselor. Hindi ko lang siya na ngayon na practice though, pero kung meron akong mga friends na nagpapa-counsel, parang heart to heart na lang yung parang friendly advices. Okay, that's nice to hear that, Coach Janice. Okay. And correct me if I'm wrong, no? Both of you po ay afflicted po ng eye health, tama po? And ongoing yung kanilang pag-aaral dun sa sa courses nila. Ayun. So, yes, kung nakita po ninyo, no, dako po naman sa ating sa topic. So, dun sa slides na pinakita ko kanina, yung mga stressors or yung mga possible stress o na pwede magka-affect in terms of sa work related sa isang tao, yung mga factors na yon, na ano ba yung magiging epekto noon, di ba? Minsan, yun, in terms of depression, pag nakaroon ng ganong factors, parang tinatamad ka na mag-work, hindi ka na makangat-angat sa kama, unti-unti na mo nadidepress kasi dinadamdam mo yung mga nangyayari, di ba? Tapos, isipin mo, parang nakakatakot ng lumabas kasi may pandemya. Tapos, nakakatakot ng sumakay. Di mo alam kung sino yung makatabi mo. Sabi nga na ni Father Gilbert dati last time, is okay lang maging paranoid tayo sa nangyayari ngayon. Kasi na katabi mo, baka isip mo may COVID, for your protection na rin at for their protection na rin. Kailangan mo mag-mask, kailangan mo mag-facial, kailangan mo maging maarte talaga, alcohol to alcohol doon. No? Yung iba nga dati di ginagawa yun kahit hindi pandemic eh. Diba? So, ayun. So, taga ngayon, hindi naman sa lahat tayo nag-iinarte na makatabi natin sa sasakyan, that is policy. Talagang totoo nangyayari. Dito ka sa amin, kakalift lang yung namin lockdown Nalift na siya nung sa street namin etong Friday lang. So 2 weeks yata kami naka-lockdown yung street namin kasi nga mayroong 3 bahay na ritong positive na buong pamilya yun na may COVID, 'di ba? Buong pamilya. Di natin alam kung ilan yung members ng isang family na yun. By the way, thank you for watching pala, Coach Mary Yang, sa natin ngayon, sa show po natin ngayon. Ayun po, Coach Jerry, ano po ba ang nila? Sa atin nilang may dadagdag po sila mga stress factors doon, or you can add something about stress, the meaning of stress, or you can about something na tips na tayo, or guidance para sa mga trabahador natin, or working parents ba sila, or working student ba sila. Lalo minsan, di ba ngayong pandemya, lalo kung di pa pandemya, daming working students no, nung time na yun, na-apektuhan din. Tsaka total naman, iba, nag-schooling na sa house na lang din. Oo, napaka halaga ngayon, no? Pero, bago ko sagutin yan, Brother Jericho, dahil napaka-timely nitong program ng Your Friend Online. Kasi ngayon pong May ay Mental Health Month, no? So, every October naman, World Mental Health Month yun. So, ngayon, May, napakahalaga na talagang lalo nating paitingin yung programa ng mental health, no? Awareness natin, especially dun sa ating mga program sa mga companies, no? Dahil nabanggit mo kanina, part ng OSH program, no, yung health, no? Merong kailangan nandun yung mental health programs, which is sinabi din yan sa mental health law na kailangan ng mga companies, ng mga industries, meron ding program ng mental health. Kasi nga, para yung binanggit mo kanina, parang kahit may kasi yung stress, hindi, sabi mo nga doon sa thesis mo no, natatandaan ko, General Adaptation Syndrome, sabi ni Hugo Hanselye. So meaning talagang wala kahit sino, kahit ang mga bata nakakaramdam din ng mga stress, may mga stressors din o nakakaramdam din ng stress. However, no, ayaw natin yung stress na yan mapunta sa maging depression. Lalo na ngayon, bago mag-pandemic, according to the statistic, almost about 6 million Filipinos, no, ay merong pong nakakaranas ng depression saka anxiety. Ngayon, last year, no, nung nag-pandemic,
So tumaas po yan ng about 16%, no? 16.9 or Opo. mas tumaas pa. Hindi lang natin alam ngayon kung sa statistic, ano na yung pinaka numbers niya, no? Dahil halos tumataas, bumalik uli yung parang dati nag-GCP na, medyo nag-light na, pero nitong previous month, tumaas na naman. So medyo halos tumataas na naman yung mga anxiety level, no, ng mga tao. Kasi yun nga, minsan may mga panic buying, so something like that. Lalong-lalo na, gusto kong i-emphasize dito, yung sa trabaho. Kasi hanggang ngayon, maraming mga tao, maraming mga empleyado na lay off at nawawalan ng trabaho. So mas stressful yun. Mas mas nakaka-depression dahil na nawalan ka ng pagkakakitaan, yung pamilya mo. So anong gagawin mo? Kaya gusto rin natin mag-tips. Kailangan kasi at least alam mo, hindi lang yung may trabaho ka, hindi lang yung alam mo kung paano how to cope up with stress. Alam mo rin dapat yung holistically na dapat pinaghahandaan kasi preparation is the best tool kasi na dapat gawin. Kaya nga sa OSH program, yung prevention, no, napakahalaga nun. Yung may mga hierarchy of control na tinatawag. May mga control dapat. So, anong gagawin mo? So, something like kasi ako rin po ay isang certified BOSH, no? Tawag dito Safety Officer 2. So, yun lang. Muna, si Ma'am Janice, baka merong issue. Ayun, thank you so much, Brother Jerry. Tama po yun, no? Thank you so much para sa regarding dun sa pag-address na this month is we are celebrating about mental health awareness na rin pala. Tama po ba? May. Ngayon pong May. Mental Health Month pong ngayon. Mental Health Month, oo. Dapat talagang lahat tayo mas pinapalakas natin, mas pinopromote natin yung mental health awareness. And every October naman po, World Mental Health Month. World Mental Health Month. World Mental Health naman siya. Kaya, October. Oo. Yung nasa isip ngayon naman, dito Philippines, dito sa Pilipinas. Okay. Kami sa inisip parang October pa yata, parang matagal pa. Yung pala sa Pilipinas ito. Oo. Kaya dapat sa May. pag gumawa tayo ng kasama sa OSH program natin, yung mental health awareness, dapat at least 2 beses sa isang or at least kahit paano naka-integrate na siya sa mga programs ng safety. Kaya nga sa safety toolbox, hindi lang yung safety ng di ba? Yung safety na kailangan naka-harness ka, hindi kailangan naka-face shield ka. Kailangan yung yung psychologically. Dapat meron din tayong maging mindful, be mindful every day. Kasi mindfulness is very important. Kasi kung sabi mo nga kanina, nabanggit mo yung mga possible na pag na-stress ka. Dahil pagka stress ka at the same time, nawawala kasi yung focus Tapos momentum, yung focus. Saka at the same time, hindi ka makapag-concentrate. Ang hirap, tapos yung lagi kang irritable. Lagi kang galit. Isa po yan. Minsan, siyempre nakakahawa rin yan sa mga, di ba, contagious yan sa mga katrabaho mo. Lalo na kung sila rin, emotionally, they are not prepared. Kaya dapat mentally, emotionally, physically, prepare din tayo. Lalong-lalo na ngayong may pandemic. Talagang napaka-challenging tong last year saka hanggang ngayon. So, we hope and pray that the Lord continue to strengthen us, At the same time, ma-encourage tayo lalo, maging courageous, na kahit may mga ganitong anxiety, depression, na kung minsan nakikita ng mga tao. Kasi lahat tayo pwedeng tamaan yan. Totoo. Kahit sino, kahit ang mga doktor, yung mga artista, yung mga celebrities, yung mga Hello, Brother Jerry. Nabalitaan naman natin yan. Nakita natin pag hello? Ayun po. Hello? Nawawala ba ako? Nawawala? Kaya nawala po sila. Okay. Diba nabalitaan naman natin, na parang bakit gano'n? Maraming mga marayamang mga tao. Meron naman silang mga may property na, meron ng mga pera, madami ng pera, marami rin silang mga nakakapasyal. And yet, tinatamaan pa sila ng ganitong challenges, or sakit na depression or anxiety. So, hoping na mas lalo pang paindikin yung ating mga mental health advocates
yung mga psychologists natin, psychiatrists, kasi konti lang po sila talagang sana marami pa maging passionate na mag-aral ng mga ganyan, no, in terms of tawag dito, in terms of mental health, no, na profession. Yun yung kanilang i-focus, saka yung ating mga kasama rin mga guidance counselors. Ayun. Ang dami pala nag-like sa atin sa ibang page tong share natin. So yun, thank you pala kay Aki Ben, Crystal, Brother Ryan America, sino pa to? Sila Diane Lynn Zuniga, si Rederick Guadalupe. Ayan, thank you so much po sa pag-like. Then, ayun. So ikaw naman, Coach Janice, ano ba ang yung opinion dito or any ideas kung pwedeng tips or regarding din sa mga stressors na nabanggit ko kanina? Parang nasabi na lahat ni Bro Jerry. So I do agree sa sinabi niya na no one exempted talaga sa tinatawag natin na stress. Parang every now and then, tapos nangyayari siya into unexpected na time. Parang ganon. So ako, just recently lang talaga, I have one of those stressor, yung I lost job. So, parang napapanahon talaga na ako is hindi ako nakaligtas sa ganung mga though. Parang you have this job, tapos parang unexpected na parang mawawala bigla. So, parang hindi ka prepare. So, tama talaga yung sinabi ni Roger. So, it causes you a lot of stress hanggang you will go down into depression. So, nung nangyari yun sa akin, parang gusto kong i-shut yung self ko from the world na parang hindi pa ako ganun talaga ka-ready. Bakit ito nangyari? Parang yung unexpected na asking yourself, parang questioning, tapos parang nawawalan ka na ng gana. So, parang me, myself, nag-a-advise ako with my friends. Pero pag nangyari yun sa'yo, parang ang hirap. Parang no one can advise you or pag meron, alam mo na ito dapat yung gawin. Pero parang hindi mo siya magawa. Parang ang hirap. So, Coach, parang na-mention mo nga sa akin dati. Sabi ko nga, minessage kita. Sabi, kumusta? Kasi sila po, kayo, kasama kayo sa bucket quiz as my affiliates Kumbaga, syempre, inalagaan ko rin kayo. Hindi na sa porket na-invite ko kayo or na-encourage ko bilang maging estudyante ng life coach. Kumbaga kasi parang we are the Paragon team is a one team ng mga anak ko kayo, parang ganun naalagaan ko kayo dapat din Tapos, kumusta na itong mga to? Active pa ba ito sa pag-aaral nila? Kamusta na ka sa... Tapos one time, minessage nga kita, then you mentioned nga me regarding na you have the past few days, you have been depressed, tama ba? It is related about your work. You would like to share to us regarding sa depressions na na-experience mo at paano mo ito nalabanan? Yun po yung gusto namin marinig para makatulong din kami at makatulong dito sa ibang tao. So, I have this job. Tapos, kasi pag meron akong work, parang binibigay ko kasi lahat. Parang ayokong, parang kung pwede, ibigay ko yung best. Kung hindi man siya maging perfect, at least closer ako doon. So, parang I've been too long hours. So, parang loaded ako sa ganung work. Then, na-achieve ko naman yung goal na dapat ko doon sa work, but parang hindi kami naging okay with my partner. So, parang yung ibinigay ko lahat doon sa work, tapos hindi, parang naging personal yung naging takbo. So yun yung nag-cause ng depression sa akin. So, parang in a short, parang binigay mo lahat, tapos bilang nawala. Parang ganon. So, what I did was, kasi parang nag-shut ako sa world, parang
parang meron akong COVID na parang ayoko na halubilo sa iba. Parang nag-ano lang ako sa room ko, tapos I was thinking, tapos parang pabalik-balik lang yung scene. And then what I did was to pray and pray. Magkatapos is inaccept ko. After the prayer, inaccept ko kasi parang sayang yung time. Tapos I have limited set of time, tapos parang when I look back, parang nasayang lang siya. So after a prayer, accept, tapos release. Ni-release ko, pupunta talaga ako sa I am thankful din sa friends ko na dinala talaga nila ako doon sa beach. Tapos doon ni-release ko, parang sinigaw ko lahat. Kahit walang basta sinigaw ko lahat, parang inano ko na lahat, na sabi ko, Lord, from this moment, parang iiwan ko na lahat dito. So, uuwi ako ng magaan. So, nung nakauwi ako, hanggang ngayon, I am happy na parang yung lahat ng baggage is naiwan ko na doon. Doon sa dagat. Sinigaw ko. Galing nga, Wow. Totoo yun. I feel you, kasi wala rin ba makakatulong sa inyo bukod kay God ikaw din Kasi 'di ba, God will give you a lot of information, kahit ayan ay nanggaling sa mga kaibigan mo rin, pero there is parang tinatawag na divine source either the work of the Holy Spirit, of the Holy Ghost, na hindi mo sila nakikita, pero in other reality, kumbaga, even through your dreams, even your on your subconscious mind, papasok lang sila sa iyo na ito dapat gawin mo, ito dapat naramdaman mo. Minsan mapifeel mo yan yung conviction of the Holy Spirit. Right, para bang magtataas yung balahibo mo, para bang may napifeel ka na something energy na magpapabago sa iyo. Kasi yun na pala yun. So tama yun. That's what we call also the emotional freedom technique, na you release something, your emotion, sa ganong outburst, sa ganong negative magnetic energy mo dun sa part na yon, iniiwan mo siya. That is also set kind of mental programming. But the kind of mental programming is about the setting up the reality of mental program into physical world. And the physical world is about dun sa beach. Naging mo yung beach outer mo yon. Yung input mo, yung sarili mo, you have this kind of mental programming na nangyari una is your prayer. And after that, napunta ka sa beach as your external or output para ma-release yun. That is a good combinations po na ginawa po ninyo yung Coach Janice. Although, hindi po natin alam yung mga ganong terminology, ganong sistema, pero nagawa ninyo because of what God gave you, the source na ikaw makakasagot ng sarili mo, or the key yourself na makakatulong sa'yo, and by the help of his instrument, no? Kumbaga, meron kasi tinatawag kami sa psychologist na claircognizance. Ibig sabihin, claircognizance, ibig sabihin, you are doing something na hindi mo pa alam, pero or hindi mo pa alam na binibigay sa project, pero bigla mo na lang siyang na-establish. Ganun, without knowing paano mo nagawa yon. For example, ako, I have no idea about sa website designing, pero because sa Lord, bigyan niyo ako kasi kailangan ko to, Lord So because of the observation, because of the collective consciousness, nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa. So that is what we call the connection with God. So that ka sabi ko, sino bang divine source of power natin? Si God lang naman And the sunlight, the sun of our main core. Kaya yung knowledge niyon is we need to be thankful, no, sa kanya. Na dumaramdaman na sabi nga sa footprints of the sun, di ba? Sa ganung tula, sa footprints of the sun, hindi kanya iiwanan kahit nakalimot ka na sa kanya. Nakakalimot siya sa iyo, parang gano'n. Yun yung story ng footprints. Thank you so much, Coach Janice, sa inyong pag-share sa ganung experience sa depression. Ako rin kasi dumaan sa ganyan level, pero lumaban din talaga ako. Kasi lahat naman tayo nakakarasabi nga ni Brother Jerry kanina. By the way, before po tayo magpatuloy, I would like to thank pala kay Brother Rex. Sabi niya rito is, congrats, Coach Jericho. God bless. God be with you. God be with you. Good show concerning about health. Yeah, pasensya na medyo lumilingon ako doon kasi layo ng cellphone ko, doon isang monitor ko Ayun. Kahit 4 na mata natin yan. Ayun. So, Brother Jerry, ikaw,
Ano na lang po? Yung binanggit ni Coach Janice kanina, no? Mahalaga na na-acknowledge natin na kailangan natin kasi ng tulong. So, each one of us, no, na ma-acknowledge natin na meron akong kailangan na na tulong, na yung pinagdadaanan mo seryoso yan, no, na kailangan mong Diyos. Sabi ng Bible, do not be anxious about anything. So in prayer, no, kailangan talagang wholeheartedly pinag-pray natin sa Panginoon, kasi habang pinag-pray mo yan, lumuluwag. So dahil yung burden na nararamdaman mo, tapos sabi din ng Bible, no, na in everything, give thanks to the Lord. Tapos, think about all these things. Ano-ano yun? Yung mabubuting bagay. Whatever is true, whatever is noble. So, kasi tandaan natin, sa depression kasi, it's all in the mind. No? Yung irrational thoughts, yun dapat yung, alam natin na meron tayo, ma-acknowledge natin, medyo negative na yung thoughts mo. Pag negative yung thoughts mo, dapat may mga bagay ka na something na gagawin. Yung share natin before, kailangan, kung alam mo na in-acknowledge mo, kailangan mo ng tulong, andyan yung may mga group support tayong tinatawag. Yung psychosocial support, no? Sa church yung tinatawag na group support, no? Yung mga core group mo. Yan yung pwedeng mag-strengthen sa'yo, pwedeng mag-encourage sa'yo in order for you to overcome or to strive, no? Yung mga pinagdadaanan. So, napakahalaga yun. Again, knowledge mo. And at the same time, marami rin mga professionals na pwedeng tumulong. No, nandiyan yung mga psychologists, may mga mental health advocates na pwede kang tumawag. Doon sa Hope Line, meron silang mga libreng counseling. Kasi, lagi natin nandaan na kung ang doktor, no, yung may sakit, masakit ng ulo mo, may sakit ng tiyan mo, kailangan mo ng doktor. Ganun din sa mental health. No? May mga time na kung makita mo yung kaibigan mo na kailangan nyo ng professional help. Again, mas maganda i-recommend na natin, i-refer na natin sa kanila para mas lalo tayong makatulong sa kanila. Kasi yung depression, kapag hindi yan, nagpatuloy yan, matagal yan, katulad ng naranasan, nabanggit ni Coach Janice kanina, kung hindi yun na walang mga kaibigan na sumuport sa kanya, na nagpatuloy siya sa pagkukulong, no? Yung irrational thoughts na yun, may possibility na magkaroon ka ng suicidal thoughts. Pwede nang, maraming nagko-commit. Alam niyo ba sabi ng WHO, ng World Health Organization, every 40 seconds may nagko-commit po ng suicide. Nakailang minuto na ho tayo, mag-iisang oras na. So ilang seconds, ilang 40 seconds na yan. So meaning, napakaganda ng itong mga dating programa or friend online, don't be sad, kasi kailangan talaga ma-share natin dun sa mga tao na kahit may mga problema tayong pinagdadaanan, no? Huwag mo tayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, I'll never leave you, I will never leave you nor forsake. So, kasi bakit? Mahal na mahal ka ng Panginoon. May mga tao siyang gagamitin para i-encourage ka, no? Para ikaw ay damayan sa iyong mga pinagdadaanan. Nawalan ka man ng trabaho, may problema ka man sa pamilya, finances po, no? Lalo na ngayon, finances ang pinaka problema ng mga maraming mga nawala ng trabaho. Laging ganun yung kanilang saan bakit kita, saan ganyan. Pero just pray. Kasi si Lord talagang aabutin ka niyan. Talk to someone, especially yung mga professionals, counselors natin, mga coaches, and mga psychologists, psychiatrists, no? Sila yung mag-aano sa iyo ng mga trauma, yung mga painful experience mo, para yan ay ma-deal. Kasi pag unresolved issues, possible, bumabalik yan talaga sa subconscious mind natin. So, siguro yung struck ng lightning, na para bang, sige, nagkaganyan ka, sige, papaluin muna kita para ma-recall mo ako. Eh, pag na-recall mo na ako, naalala mo ako, bigyan kita ng kasagutan bakit nadudun ka. Kaya nga sabi, di ba, there's a reason for everything. You need to find that reason why you are there. Parang gano'n. In everything, there's a purpose. At nakalagay din yung At tinan mo ngayon, I keep busy my life, no? I keep on doing this posting and sabi ko, ba't ito pa napunta sa akin?
Natatawa ako sa sarili. Yun lang yung life. Pero but thanks God pa rin kasi nga sabi ko may purpose pa rin ako. At si Brother Jerry lagi ko nakakausap pa rin yan no. Sa ganung advisor ko din yan Sabi ko nga kahit ano yan ka-brother nandiyan pa rin siya palagi. Thank you Brother Jerry yan. So ayun, before tayo mag-end, so I would like to thank also for watching Coach Ces Acuña saka si Coach Jeff Fernandez. Yan. Thank you so much po. Ayun, ano na lang po tayo? Parting words na lang po tayo sa ating mga special guests. Yan. What about you, Coach Janice? Ano ba ang parting words or takeaways mo or what you can share to our televiewers and followers po natin ngayon? Lalo today, this month is mental health awareness po, no? So, ano na lang po, tandaan na lang po nila yung prayer, acceptance or acknowledge, then release. Tapos additional po, once na-release mo na, wag mo nang balikan. Tama po yung sabi ni Coach Brother Jerry na sometimes bumabalik siya. Hindi po talaga yun maiwasan. So what I did sa self ko, pag kasi nasa utak mo lang lahat yun, parang bumabalik-balik siya. So, ang ginagawa ko, Lord, use this pain to glorify you. Tapos, pag may mamit tayo ng mga strangers, we can just smile or being kind kasi we don't know ano yung mga pinagdadaanan nila. Kasi minsan, parang okay sila, but we don't know, full of stress na talaga sila or depressed or even they are thinking yung suicidal. So, just be kind. Ganun na lang po yung ano natin. Ayun. Tapos talk with your friends or families as often. Okay, thank you so much, Janice. And what about you, Brother Jerry? Siguro ko yung yung painful experience yun, pwedeng magamot. Lahat tayo may mga pinagdaanan, lahat childhood experience. Pwede yun. Basta yung tinatawag natin na madalas lagi natin ito siguro kung narinig, yung forgiven. Forgiveness is actually a way of isa yan sa pwedeng kasi pag you learn to forgive that person o kung sino man yung nakasakit sa'yo, yung forgetting na pasunod yun. But forgetting, hindi nangangahulugan forgetting. Nakalimutan mo na yun, no? Nakalimutan mo na yung nangyari sa'yo. Pero kahit naalala mo siya, nandun pa rin towards wala na yung depression. So, ngayon, na rin, gusto ko lang sanang tawag dito, gusto ko lang sanang emphasize ngayong bago tayo matapos sa mga nakikinig o nanonood, na yung binanggit natin kanina, lahat ng mga tao pinagdadaanan. Lahat ng mga tao may mabibigat na pwede pang pagdaanan. No? Because it is also written in the Bible na may mga posible pang mas worst scenario na pwede mangyari. Pero kaysa sa isipin mo yon, sabi ng Bible, do not be anxious about it. No, just pray to the Lord that the Lord, nandun yung comfort sa ng Panginoon na kahit may pagdaanan ka, kaya mo yan kasi you can do all things through Christ who strengthens us. Amen. Kakayanin mo yan kasi hindi ka naman nag-iisa. Andyan yung Diyos na gagabay sa'yo. Andyan yung Diyos na kakalingat, aakap sa'yo. Lalong-lalo na po yung may mga pinagdadaanan ngayon na yung grief, yung mga namatayan, sobrang kailangan nila ng comfort, sobrang kailangan nila ng support. Pero ang Diyos, may mga taong gagamitin na instrument para yakapin yung mga tao. At we will pray for them. Sana makayanan nila yon, malampasan na nila lahat yan. At yung mga nawalan ng trabaho, magbibigay sa inyo ng mga opportunities na bago ang Panginoon. Kailangan lang, you need to do something and trust to the Lord. Kasi may plano siya sa'yo. At may plano siya sa bawat isa sa atin. Kaya lahat na nandito ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon, nakikinig ka, meron ka mga pinagdadaanan, marahil sa trabaho mo, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay. Tandaan mo, ang Panginoon, hindi ka nag-iisa dyan sa pinagdadaanan mo. Ang Panginoon ay kasama mo. Ang Diyos ay magbibigay ng pag-asa sa iyo. At bagamat may bagyo, tandaan natin ang araw laging nakatago lang yan sa mga ulap. Sisikat at sisikat din.
No? At yung pain na yan, as you go along with that pain, lahat tayo may pinagdaanan ng depression. Kaya yung ganito, nakakatulong yan, nag-reduce mo na ikukwento mo. No? Kahit yung mga traumatic experience na yan. In that sense, unti-unti nakikita natin gumagaling na healing process. No? So again, may the Lord bless us, lahat ng mga tao na naabot ng programa ito. Sana maayos kayo, maganda yung inyong sitwasyon ngayon, o kung hindi man, tandaan nyo, lagi nating huwag kakalimutan, no? Our wonderful counselor, no other than our Lord Jesus Christ. God bless you all. Ayun, amen. Thank you so much, Brother Jerry and Coach Janice. Ayan. So, naway, hindi po kayo magsawa sa akin sa pag-invite po sa kanila. Ayan, thank you so much po. Ayan. So, ayan po sila, Coach Janice, saka si Brother Jerry. At sinamahan niya tayo sa loob ng isang oras. Medyo mukhang naging overtime na tayo ngayon, no? But anyway, ayan. So, I would like to share lang po muna bago tayo mag-end sa ating commercial lang muna tayo, no? Ayan, i-post ka lang po ito. And there you are. So, wag po nilang kalimutan lahat po ng mga programa or show po ng The Greatness Hub online channel. Yan. So, mamaya po, after this, meron po tayo the word meditation. Ano ba yung mga siya yan? Kay word meditation, saka kay OFW. Then beauty talks, let's talk about love, yan, God's divine prescription, yan. Yan po yung mga tabianan po ngayong Sunday na programa. At syempre, sana po click ko din yung aking mga yan. So every Sunday po, don't forget to watch yung programa natin. Abangan po ng Iyaka Volume 2 natin next Sunday. Yan, May 23 po, Volume 2 po ng Iyaka. Yung Identifying, Acknowledging, and Call to Action. Ng Volume 2 with my special guest, Miss Marisa Dayag, no? The stressors at paano natin maiwasan ang procrastination. Yan. Next is, meron tayo mamaya, no? Yung second batch natin is about sa Business Leadership Convention. Yan. So, May 16, ito po yung mga topic po ngayon mamayang gabi, no? 6 o'clock to 10 o'clock in the evening. Success over struggles with Master Coach Pao. Earning from social media with Coach James. Book writing and self-publishing by Master Coach Des. Embracing change to be successful. Yan. By Coach Andre, and using this profiling and building a perfect team. So, meron strength-based entrepreneurship. Yan. So, tabianan po nila. And all these, 12 great speakers for 2 amazing nights of learning and 1 event for a cause. So, yan, all proceeds will be going to a coach, Master Coach Des. Yan. Para po sa kanyang anak. Ayan. So, where is it? So, yun po muli. No, thank you so much po. At sinamahan niyo po muli ako sa loob ng isang oras sa programa ng Your Friend Online, Don't Be Sad, with my online buddy na sila Brother Jerry Bautista at saka si Coach Janice. So, yun. So, once again, maraming salamat at nandyan po kayo lagi, nagsusubaybay sa programa, lahat po ng programa ng The Greatness Hub online channel. So, don't forget to watch this show every Sunday from 1 o'clock to 2 o'clock in the afternoon.
mag-subscribe po kayo sa lahat po ng programa po ng The Greatest Hub. So, once again, this is your host, Coach Jericho Ibanez. Together, we discover, we develop, and we dominate our greatness within. See you soon. God bless po. Maraming salamat po muli. Thank you so much.